Bago tayo magsimula sa ating kwento, pwede mo bang i-comment kung taga saan ka? Para malaman din namin kung saan nakarating ang video namin. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo namang kalimutan pindutin ang subscribe button. At isabay mo na din ang kampanang maliit para ma-notify ka sa mga bago ko pang upload. Sa simpleng pag-subscribe at sa isang pag-like mo, idol, malaking tulong na sa aming mga content creator. Maraming salamat. Ang pamagat ng kwento ay Ang Himala ng Pag-asa. Sa bawat bayan na kanyang dinadaanan ay may iisang tanong ang mga tao. Sino ba talaga siya? Walang nakakaalam. Wala siyang permanenteng tirahan. Wala siyang pamilya na kasama. Wala ring nakakaalam kung saan siya nanggaling. Tinatawag lamang siya ng mga tao bilang ang manglalakbay. Palipat-lipat siya ng lugar. Naglalakad lamang. Bit-bit ang isang lumang bayong. Suot ang kupas at punit-punit na damit. At isang lumang sombrerong tila ilang dekada ng gamit. Kapag nakikita siya ng mga tao, ay agad silang umiiwas. Akala nila, isa lamang siyang palaboy. Minsan ay pinagtatawanan pa siya. Oy matanda! Kailan ka maliligo? Sigaw ng ilang kabataan. Nagtawanan ang mga ito. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki. Hindi siya sumagot. Nagpatuloy lamang siya sa paglalakad. Hindi nila alam na maraming tao na ang natulungan ng misteryosong lalaking iyon. Isang araw ay dumating siya sa bayan ng San Miguel. Mainit ang panahon. Halos hindi na siya makatayo sa pagod. 3 araw na siyang naglalakad. Kaunti na lamang ang laman ng kanyang bayong at halos wala na rin siyang makain. Naupo siya sa ilalim ng isang puno. Tahimik na pinagmamasdan ang mga taong dumaraan. May ilan na nakatingin sa kanya ng may paghamak. May ilan namang kunwari ay hindi siya nakikita. Maya-maya ay may isang babae ang lumapit. Tay, gusto niyo po bang kumain? Nagulat ang lalaki. Bihira lamang siyang lapitan ng mga tao. Sa harap niya ay nakatayo ang isang eleganteng babae. Maayos ang pananamit, mabait ang muka, at halatang may kaya sa buhay. Ako si Veronica. Nakangiti nitong sabi. Iniabot nito ang isang paper bag. May tinapay, may tubig, at may kaunting pagkain. Napangiti ang matanda. Maraming salamat. Pagpalain ka nawa. Kilala sa buong bayan si Veronica. Isa siya sa pinakamayamang babae sa lugar. Nagmamay-ari ang kanilang pamilya ng ilang negosyo. Ngunit hindi siya mayabang. Madalas siyang tumulong sa may hirap. Kaya naman marami ang nagmamahal sa kanya. Ngunit may lihim siyang dinadala. Isang lihim na hindi alam ng karamihan. May malubhas siyang karamdaman. At ayon sa kanyang mga doktor, hindi maganda ang kanyang kalagayan. Ngunit hindi niya ito ipinapakita sa ibang tao. Palagi siyang nakangiti, palaging matatag. Kahit sa loob-loob niya ay natatakot siya. Makalipas ang ilang araw ay muling nakita ng manglalakbay si Veronica. Nakaupo ito sa isang hardin, nag-iisa, at umiiyak. Tahimik siyang lumapit. Bakit ka umiiyak? Tanong niya. Nagulat si Veronica. Kayo po pala. Ngunit hindi siya sumagot agad. Patuloy lamang ang kanyang pagluha. Makalipas ang ilang sandali ay nagsalita rin siya. May taning na raw po ang buhay ko. Mahinang sabi niya, parang kutsilyong tumusok sa katahimikan. Napayuko ang lalaki. Tahimik siyang nakinig. Wala pong gamot. Sabi ng mga doktor ay mahirap na raw. Humagulhol si Veronica. Ngunit sa halip na magsalita agad ang lalaki, hinawakan niya ang kamay nito. Tahimik ang paligid. Tanging hangin lamang ang maririnig. Tumingin ang lalaki sa kanyang mga mata. Veronica, mahinahon niyang sabi. Alam kong mabuti kang tao. Nagtaka ang babae. Paano niya nalaman iyon? Ngunit nagpatuloy ang lalaki. Magdasal ka, maniwala ka, at huwag mawalan ng pag-asa. Tahimik na nakikinig si Veronica. Pagkatapos ay sinabi ng lalaki, bumalik ka sa ospital. Magpatingin ka muli.
Nagtaka siya, ngunit may kakaibang kapanatagan siyang naramdaman. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pinaniwalaan niya ang sinabi ng misteryosong lalaki. Kinabukasan ay nagtungo si Veronica sa ospital. Hindi niya alam kung bakit, ngunit tila may kakaibang pag-asa siyang nararamdaman. Nang makita siya ng kanyang doktor ay agad itong nagsagawa ng mga pagsusuri. Lumipas ang ilang oras. Tahimik na naghihintay si Veronica. Ngunit nang lumabas ang doktor ay tila hindi ito makapaniwala. Impossible. Bulong nito. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Dok? Tanong ni Veronica. Tumingin ang doktor sa mga resulta. Malinis ang pagsusuri mo. Halos wala na ang mga senyales ng sakit. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala. Inulit pa ng ospital ang mga pagsusuri. Maging ang mga espesyalista ay nagtaka. Ngunit pare-pareho ang resulta. Malaki ang kanyang pagbuti. Hindi pa siya lubusang magaling. Ngunit napakaganda ng kanyang kalagayan kumpara noon. Napaluha si Veronica. Hindi niya alam kung paano magpapasalamat. Agad niyang hinanap ang misteryosong lalaki. Pinuntahan niya ang punong pinagpahingahan nito. Ang palengke, ang simbahan, ngunit wala na ito. Parang bula itong naglaho. Samantala patuloy sa paglalakad ang mga lalakbay. Narating niya ang isang bayan kung saan maraming tao ang naghihirap. Muli siyang pinagkamalan na palaboy. Muli siyang tinawanan. Ngunit tulad ng dati, ngumiti lamang siya. Sa bayang iyon ay may batang matagal nang may sakit. Halos mawalan na ng pag-asa ang pamilya. Lumapit ang manglalakbay. Nakinig siya sa kanilang kwento. At hinikayat silang huwag mawalan ng pag-asa at ipagpatuloy ang pagpapagamot. Pagkalipas ng mga araw ay nagsimulang bumuti ang kalagayan ng bata. Mula noon ay kumalat ang balita tungkol sa misteryosong lalaki. Sa bawat bayang kanyang puntahan ay may mga taong nagsasabing tinulungan niya sila, ngunit wala siyang hinihinging kapalit. Wala siyang hinihinging pera. Isang mayamang negosyante ang lumapit sa kanya. Bibigyan kita ng malaking halaga, sabi nito, ngunit umiling lamang ang manglalakbay. Hindi pera ang dahilan kung bakit ako tumutulong. Unti-unting natutong igalang siya ng mga tao. Ngunit hindi pa rin niya sinasabi kung sino siya. Minsan ay may nagtanong, "Saan ka ba talaga galing?" Ngunit ngumiti lamang siya. Sa lugar na tulad din ng sa inyo, may mga nagsasabing dati siyang doktor. May nagsasabing isa siyang dating mayaman. May nagsasabing isa siyang ermitanyo. Ngunit walang nakakaalam ng totoo. Samantala, tuluyan ng bumubuti ang kalagayan ni Veronica. Mas naging mapagpasalamat siya sa buhay. Mas marami siyang natutulungan. Nagtayo siya ng foundation para sa mga mahihirap na may sakit. Dahil sa kanya ay maraming pamilyang natulungan. Pagkaraan ng 2 taon ay muli niyang nakita ang manglalakbay. Naglalakad ito sa isang kalsada. Agad niya itong nilapitan. "Laking utang na loob ko po sa inyo." Umiiyak na sabi ni Veronica. Ngunit ngumiti lamang ang lalaki. "Huwag sa akin. Magpasalamat ka sa Diyos, sa mga doktor na nag-alaga sa iyo, at sa mga taong nagmahal sa iyo. Ang pag-asa ay mahalaga," sabi ng manglalakbay. Kapag nawalan ng pag-asa ang tao, mas bumibigat ang kanyang pinagdaraanan. Sa sumunod na mga taon ay marami pa siyang natulungan, hindi sa pamamagitan ng mahika, kundi sa pagbibigay ng pag-asa, lakas ng loob, at kabutihan. Isang araw ay wala na naman siya. Parang hangin na dumaan lamang, lumipas ang maraming taon. Ngunit nanatili ang kwento tungkol sa kanya. May ilan na nagsasabing nakita pa rin nila siyang naglalakad sa iba't ibang bayan. Minsan ay may batang nagtanong kay Veronica, "Totoo po bang may misteryosong lalaking tumulong sa inyo?" Ngumiti siya at tumingin sa malayo. "Totoo. Ngunit hindi lang siya tumulong sa akin. Tinuruan niya akong magkaroon ng pag-asa. Tinuturuan niya ang mga tao na maging mabuti sa kapwa. At habang lumulubog ang araw,
May isang matandang lalaki na muling naglalakad sa malayong kalsada. Bit-bit ang kanyang lumang bayong. Suot ang kanyang kupas na damit. Tahimik, payapa, at patuloy na nagdadala ng pag-asa saan man siya makarating. At dito na nagtatapos ang kwento ng misteryosong manggagamot. Ang mga aral sa kwento ay huwag maliitin ng isang tao dahil lamang sa kanyang anyo o kasuotan. Minsan, ang pinakamahalagang aral at kabutihan ay nagmumula sa mga taong hindi natin inaasahan. Ang pag-asa, pananampalataya, at malasakit sa kapwa ay maaaring magbigay ng lakas upang harapin ang pinakamahihirap na pagsubok sa buhay. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa pagsubaybay. Please like, share, and subscribe.